Yo, isang magandang araw po sa inyo lahat dyan, no? At medyo malakas po yung ulan ngayon sa panahon ngayon. Pero gayon pa man, ang panahon ay ganun nga pero hindi nagbabago po yung sitwasyon po nito. Lalo na po sa usapin patungkol dito kay Harry Roque. Saan po, sabi po dito, pinabulaanan ni House Quad Committee Chairperson Ace Barbers ang akusasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagpa-power trip lang ang kamera. Okay guys, tama kayo nang narinig ha. Nagpa-power trip lang daw po ang kamera. Sorry. So, ayan. So, pag-usapan po natin yun kung talagang nagpa-power trip lang po ang kamera, ang Senado sa pag-iimbestiga dito. Sabi nga po ay hindi na po mahagilap. Past few days ay hindi na mahagilap si Harry Roque matapos itong ma-cite in contempt o ipa-cite in contempt. Pag-i-issue nga daw po ng arrest warrant para dito kay Roque. So, lahat po ng yan ay pag-uusapan natin sa video po na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos po natin. So, yun na nga. Let's go! So yun na nga mga tol. Bago po ang lahat ng yan ay i-play po muna natin itong balita po na ito. 1 hour ago pa lang po dito sa News 5 everywhere. So ayan. Power tripping. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga ng mga Quadcom chairs? 'Di ba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Kailangan ba mag-power trip? Alam nyo, maraming sinasabi ito si Attorney Harry Roque sa likod ng Quadcom o sa labas ng Quadcom. Sabihin mo sa harapan namin yan. Diba? Ika nga itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, umarap ka. Ayan po guys, ang sinabi po ni Rep Ace Barbers. Kung saan ay magpa-power trip pa ba sila? Gayong sabi niya graduating siya. Lahat po sila din ay sinasabi niya na seryoso naman dito. I mean sila ay seryoso. Kung hindi man lahat, baka may mga nasa Senado kasi, may mga nasa komite na pabanding-banding lang, trippings. Sila, at least siya, mga kasama niya, ay sinasabi niya na hindi sila power tripping na gaya ng sinasabi ni Harry Roque na ngayon ay hindi po mahagilap. Hindi na siya mahagilap, parang lalabas po na mayroon tong tinataguan o iniiwasan ng responsibilidad sa komite sa pagbibigay ng mga dokumento na sabi nga po dito pag pinili po natin ay hindi naman siya pinipilit, kumbaga siya yung nangako, siya yung nagsabi na ibibigay niya. So play po natin patuloy. Ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad, doon ka nagsasalita. That's what he says, no? Of course, that's his right, no? Karapatan niya magsabi na grave abuse of discretion. Pero sa amin, hindi. We only adhere to the rules of the House. In this case, we cited him in contempt because he violated Section 11, paragraph C and D of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation ng 19th Congress. At very clear ho yan, sinahit namin dyan. Ano yung isa dong kanyang violation? Sinabi niya na siya ay magsasubmit ng mga dokumentong importante. Pero hanggang ngayon, hindi siya nagsasubmit ng dokumento. So, ngayon, instead of speaking in front of the Quad, ando dun siya sa social media. Diba? Kung ano-ano sinasabi niya doon. Kaya nga, ang panawagan ko kay Attorney Harry Roque, na kung maaari, Attorney, marami ka namang kaibigan dito sa Kongreso, dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapag-debate dyan sa social media. So, kung meron kang issue, sabihin mo sa harap ng mga membro ng Quad. Kung meron kang gustong tanong, itanong mo sa harap ng membro ng Quad, hindi sa social media, walang sasagot sa'yo dyan. Hindi rin kayo patas sa Quad. Yun ang sabi niya, no? But contrary to what the other people, perhaps majority of the people are saying, fair naman kami.
binibigyan namin, kaya nga namin siya binibigyan ng pagkakataon magsalita eh. Di ba? Unang-una, yung mga dokumentong hinihingi sa kanya, ipinangako niya yun. Hindi ho yung pinilit na i-produce niya. Pinangako yun because material yun dun sa usapin kung saan nanggaling yung pera ng Biancham Corporation, PH2 Corporation, at iba pang korporasyon na siya ang nagmamayari. Diba? So, napakahalaga nun sa investigation na ginagawa tungkol dyan sa Pogo na yan, o illegal Pogo. Wala ho kaming interest doon sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Biancham Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Yun ang interest ng Quadcom. Eh kung yumamang kan times 10 yung network mo ngayon, wala ho kami pakialam dyan. Pero ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang network ng iyong korporasyon na kung saan ay may kaugnayan doon sa Lucky South 99. Alright guys, so yan. Malino naman po yung sinabi po dito ni Ace Barbers ng Quad Committee, House Quad Committee, na ngayon po ay tinutukoy ni Roque bilang isang kamera na nagpa-power trip. Okay, so ano masasabi niya, nagpa-power trip ba talaga? Diba? Ito po ay konektado talaga sa usapin ngayon dito sa Pogo na napakasama po ng ginawa sa loob po ng ating bansa. Itinatanggi po, kinakaila po ngayon ang mga nalilink po dito kagaya po ni Harry Roque. Kasama na po natin pati yung iniimbestigahan si Alice, Sheila Gu at iba pa, Sandra Ong, at ano pa ba, name it, sino-sino ba sila mga nalilink po ngayon na kailangan makipag-opera, maging honest, magpakita ng mga pruweba na sila po ay inosente at walang kinalaman dito. Pero ngayon nga po ay hindi na mahagilap si Roque, no? So kayo, ano masasabi nyo dito, no? Dito sa comment section, dito po sa comment section mababasa natin yung sinasabi na ng mga tao po dito. Sabi dito, House of Crocs. Okay, so hindi natin kailangan maging one-sided, no? Crocodile ba ang buong Senado, ang buong komite, ang mga nag-iimbestiga, ginagawa pong trabaho nila? Ako po yung naniniwala na bagamat hindi perpekto, ay ginagawa po ng marami sa kanilang trabaho nila. Sadyang nadudungisan lang kapag ka mayroong mga hindi tapat at talagang namumulitika na kawanik ng gobyerno. Pero the rest, hindi mo pwedeng sabihin, crook, no? Sabi dito ni John Wade, no? Dito sa TikTok, comment niya. Sabi ito ng isa, paano sasabihin, pag di nyo nagustuhan ng sagot, ipapakulong nyo. Okay, totoo ba yan? Totoo ba? Pag di nagustuhan? Ako, I don't think na ganun yun. Parang pang bata naman yun. At wala namang akong nabalitaan pa na pag hindi nagustuhan yung sagot, ang alam ko, pag napatunayan mo, may pinakita kang pruweba na ikaw ay inosente, hindi ka naman para galawin. O hindi ka para ipakulong. Kaya na sinasabi ni Inakedul Ramsbans. Okay, so ganito po yung mga komento ng one-sided. Halimbawa po yan ng maganda pong halimbawa ng mga one-sided na kaisipan. Kapag tinitignan po natin yung mga ganito, dapat neutral lang tayo. Ako, I believe, hindi masama yung ginagawang pag-iimbestiga dahil masama po talaga yung Pogo, at kung ikaw ay nalilink, patunayan mo yung innocence mo dito, yung pagiging inosente mo sa bagay na ito, at di ka dapat matakot, hindi ka dapat magtago. Yun lang po, no? Siguro yun lang po yung masasabi ko ngayon dito, pero mukhang talagang hahanapin po ngayon si Roque. Hopefully matagpuan siya at makapagpaliwanag siya ng maayos sa mga tao. Ikaw, ano masasabi mo dito? No? Para sa akin po, ano mang kulay, ano mang partido, sino mang politiko yan, dapat ay kumarap, dapat maging transparent. Pakikita naman ng publiko yan kung ano ang kanilang mga sinusumite, sinasubmit na mga dokumento, nagpapatunay na sila inosente, at publicly rin ito makikita kapag sila ay guilty. Makikita rin ang lahat na sila ay, kung sila ay guilty, harap-harapan po yun. Ayan po ang paniniwala ko dyan sa ginagawa po na paraan ng pag-iimbestiga ngayon dyan. Kaya nga po nakikita natin sa balita diba? Yan po yun. Unless may tinatago ka, may iniwasan ka, o may kinatatakot ka na ibang bagay, maaring yan po talaga nangyari ngayon kung yan po yung kalagayan ni Roque. Disclaimer lang, yan po yung aking ayon sa aking paniniwala, pagkaunawa. Ikaw, ano masasabi mo sa
usapin na ito, comment down below. At syempre huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. See ya sa susunod na video.